Sa tingin ko, ay may kakaibang pagtingin ng inyong Ginoo sa aking uripon. Kung puputulan niyo ng paa si Amaya, tatanggalin niyo siya ng dangal. Saan dito matatagpuan ang ginhawa at Diyan Lamitan? Hindi niyo dapat hinayaang mapag-isa si Bagani kay Amaya. Amaya, maaari bang maging mabuting kaibigan na lang tayo? Hindi ko makakalimutan ang ginawa ng iyong baba sa aking baba. Titiyakin ko na magbabagong muli ang kanyang kapalaran. Dapat ka lang parusahan upang hindi ka na tumakas pang muli. Huwag mo gawin sa akin yan. Yan rin yung tinakalaala ni Papa sa akin. Ganyan din ang mangyayari sa'yo kapag hindi mo pa pinatahimik ang aking anak. Hulihin niyo ang ahas! Hulihin ang ahas! Ito ba ang uripon na iyong hinahangaan? At itinatangi-tangi? Kaaya-aya pa ba siya sa iyong paningin? Kung gayon, wala na tayong dapat pang ipag-alala, Diyan Lamitan. Pagkat wala nang halaga ang uripon na ito sa aking anak. Walang ahas. Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo nakikita ang ahas! Hanapin nyo! Katakatakang umuulan ngayon. Gayong kaaya-aya ang panahon kanina. Oo nga. Pakiwari ko'y nangangalit ang langit. Tigilan niyo na ang pag-iisip ng kung ano-ano. Bagani! Bagani! Wala sa kapunuan. Bigla na lang naglaho ang aming Ginoo. Kaya mong tulungan kita. Aking tala, aking buwan. Nakatalilis si Bagani nang hindi niyo man lang namamalayan? Paumanhin kapunuan. Hindi namin napansin na hindi na namin pala siya kasama. Maaaring nagbalik siya sa kinaroroonan ni Amaya. Sungil! Kapanawan. Sundan niyo si Bagani ngayon din. Masusunod, Kapanawan. Sapagkat hindi totoong naglaho ang pagtatawag ko sa'yo. Tawanan mo na ako. Kung makakakailangan ng tulong ko, Hindi ko kailangan ng tulong mo. hindi ko magagawang iwanan ka rito. Ikaw ang dahilan ng lahat, Tante. Salamat at tumila na ang ulan.
Ano kaya ang dahilan ng bigla nitong pagbuhos kanina, Oray? Nangangamba ako na ito'y nagbabadya ng isang hindi kanais-nais na pangyayari ang away. Masamang pagbabadya? Anong masamang pagbabadya? Mawalang galang. Kayo ba ang punong babaylan na naghahanap sa isang ahas na umaalagid dito sa puod ni Rahamang Gubat? Ako nga. Ano ang inyong kailangan? Napag-utusan kami ng aming bahay marikit na magtungo sa inyo upang ipaalam sa inyo na ang ahas na inyong hinahanap ay amin natagpuang muli sa bakuran ng balay na tinutuluyan ng aming mga Panginoon. Lumad! Lumad! Kailangan ko tulong mo. Ginoo! Ano nangyari kay Amaya? Natuloy ang parusa niya. Tingnan lamitan sa kanya. Tinulungan siya na aking baba. Kailangan natin siya magkabot sa lalong madaling panahon. Kuha ko ng gamot niya. Ngunit saan natin siya maaaring ipahinga? Doon tayo sa kabilang kubo. Himbakan niyo ng mga palay at tiyak na walang paroroon kundi mga uripon lamang. Tayo na, Ginoo! Tayo na! Tayo na! Nakatitiyak ka bang hindi mo nga inabutan doon si Bagani? Hindi, Kapunuan. Maging ang uripon, wala rin siya doon. Sinong uripon ang tinutukoy mo, Mangubat? Si Amaya. Tinutulungan siya ni Bagani. Hanggang ngayon, ay sinusuway pa rin ako ng iyong anak. Kawawa naman ang sinapit ng aming bahay sa kamay ng iyong baba. Ano ba talaga ang kasalanan niya kung bakit niyo ginagawa sa kanya ito? Wala. Wala siyang kasalanan. Ako ang may sala. Kayo? Alam ng aking baba ang pagtatangi ko sa inyong bahay. Tama si Amaya. Marahil ay hindi na ako nararapat na lapitan o titigan man lang ang aking tala. Ang aking buwan. Ginoo. Hayaan mo na ako haplasin ng kanyang buwan. Nang may maging babaon naman ako. Lalayan na kita, Amaya. Hindi ka na mapaparusahan pa muli. Sala, nararamdaman mo pa ba siya? Wala nang ahas dito, punong babaylan. Nasa ibang lugar na siya. Ayon sa aking anak, kakatuwa raw kung paano ito biglang naglaho. At napatunayan ko yan sa 2 pagkakataon, sapagkat nakita ko siya, ngunit nakatakas din ito. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit siya palaging napapatungo dito. Sa pakiwari ko, ang kakaibang ahas na ito ay may sadyang pakay dito sa tinutuluyan ninyo. Kaya siya pabalik-balik. At
At ano naman ang binabalikan niya dito? Amaya? Amaya? Mabuti naman at nagkamalay ka na. Anong ginagawa ko dito, ah? Paano ko napadpad dito? Dahil kay Ginoong Bagani, siya ang nagdala sa'yo rito. Ngunit lumisan na siya nang matiyak niya na hindi kita pababayaan. Amaya, bakit ka umiiyak? Dahil naaawa ko sa kanya. Alam kong tapat siya. Alam kong nais niya mapalapit sa akin. Ngunit hindi maaari. Kailangan mo ba talagang pigilan ang iyong damdamin? Dahil dumarami na ang kasalanan ng kanyang baba sa akin. Kahit pa sabihin ko sa iyong mahal na mahal ka niya, nakita ko yun, Amaya. Nasaksihan ko na mahal ka ng Ginoo. Hindi pa rin ba magbabago ang isip mo? Lumuluha siya. Lumuluha siya kaninang pinagmamasdan ka niya. Hindi luluha ang lalaki kung hindi malalim ang pag-ibig niya sa'yo. Tama na. Ayoko na makarinig ng tungkol sa kanya. Maaari bang iwan mo na muna ako? Maya. Huwag mo nang saktan pa ang ating anak. Nagmamakaawa ako sa'yo. Saan si Amaya? Saan mo tinago ang uripon? Ipagpaumanhin niyo, Babangon, hindi ko masasagot ang iyong tanong. Kahit na saan mo pa siya itago, mahahanap at mahahanap ko pa rin siya. Sungil! Panoon, Hanapin ninyo si Amaya. Sa sandaling makita niyo siya, kitlin niyo agad ang kanyang buhay. masusunod ka, Panoon. Sandali! Hindi niyo maaaring gawin ito, Papa. Bakit hindi? Akong pinuno ng puod na ito. At lahat ng aking sabihin ay batas na sinusunod ng aking mga sandik. Ahak! Kuling lumad. Maayos na ba si Amaya? May malay na siya. Ngunit, kailangan niya magbantay ng mabuti upang walang makaalam na dito natin siya itinago. Masusunod, mahal ko. Ngunit maaari ba kami makapasok? Nais lang namin malaman ni Lumad kung maayos na ang ating bai. Mas mabuti pang huwag na muna. Dahil nais kong siyang bigyan ng pagkakataon na makapag-isip. Makapag-isip? Tungkol saan? Tungkol sa damdamin niya kay Ginoong Bagani.
Merong 4 na uri ng tao dito sa ating banwa. Ang una ay ang datu o dugong kadatuan. Nabibilang rito ang sinalagitan at ang iyong 2 kapatid. Ang pangalawa naman ay ang mga tumao. Sila ang mga anak ng datu sa kanyang pangalawa o iba pang asawa. Ang pangatlo ay ang mga timawa, ang mga malalaya, kung saan ka nabibilang. Dahil ikaw ay isang anak ng datu at ng isang... Oripon, ang ika-4 na uri at pinakamababa kung saan nabibilang ang aking namatay ni Iloy. Tama. Ngunit kahit na isang ulipon ang iyong Iloy ay naiiba siya. Dahil nabihag niya ang puso ng iyong baba. At katulad mo rin ay maganda siya. Kaya naman, pakaingatan mo ang iyong mukha. Huwag mo nga hayaang madungisan ang magkapilit ang iyong mukha. Kung nais mong matilan ka mukha ang iyong Iloy. Sungil! Hanapin niyo na si Amaya at kitlin ang kanyang buhay nang hindi na maging maligali pa ang aking anak. Hindi nyo na siya kailangan pahanap pa. Ipinapangako ko. Simula ngayon, hindi ko nalalapitan ang oripon na sinasabi ninyo. Yun lang ba ang kaya mong ipangako para sa buhay ng dating binukod? Sungil! Humayo na kayo! Susundin ko ngayong hangad. Makakasalang ako si Marikit. Kapalit ang kaligtasan ni Amaya. Bukal ba sa kalooban mo ang iyong mga tinuran? Oo, Baba. Handa ako magpakasal sa kung sino mang iyong ibig. Kapalit ang kaligtasan ni Amaya. Punong babaylan, tila totoo yata yung nabanggit niyo noon na kakaibang uri ng ahas ang gumagala sa ating puod. May alinlangan ka pala sa aking manika. Totoo ang sinalita ko. Ibang uri ang ahas na ito at lubhang makapangyarihan. Ngunit saan ito nagmula at bakit ito narito? Maraming taon na ang lumipas. Naging usap-usapan ang hula ukol sa isang ina na magsisilang ng sanggol na babae na may kambal ahas. Ang kambal ahas na yon ay siya ring ahas na naririto sa ating puod. Kung totoo yan, bakit siya narito? Sa wari ko ay dahil sa naririto rin ang kanyang Panginoon, ang babaeng may kambal ahas ayon sa hula. Kapit. Dahil labis-labis na ang ginagawa sa akin ng rahan na yun. Nais kong itupad ko anong nakatadhana para sa akin.
Tulungan mo ko. Papaslangin ko ang lahat. Paghihiganti ko si Baba. Dahil buhay ni Baba ang kinuha niya. Buhay din niya ang kapalit. Mamamangkaw na bukas ang Ginoong inaasam-asam ko. Hindi na ako makapaghintay, Eloy. Sarili kong pagpapasya ang aking ginawa, Eloy. At ginawa ko yan upang makatiyak na hindi na masasaktan pang muli si Amaya. Yun nga ang ahas na sinasabi sa tugna at maaari na naririto sa ating poon ang babaeng itinakda. Lumad! Wala si Amaya. Pero paano ko siya matatalo? Kailangan kilalanin mo ang kalaban mo. Tuklasin mo ang kalakasan niya, ang kahinaan niya. Sa pamamagitan nito, doon mo siya magagapi.